Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasko na dito. Mabilis ang panahon. 2 buwan na lang, Pasko na. Tamang-tama ang series ng ating pag-aaral. Ang Pasko ay tungkol sa pagparito ng anak ng Diyos upang iligtas ang kasangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Yan ang Pasko. Ang Pasko ay tungkol sa pagparito ng anak ng Diyos para iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba natin naisip na merong good news dahil may bad news? Ang nauna muna ay bad news. And then, ngayon ay good news. Ang bad news nangyari nung Genesis chapter 3, ang tao ay nagkasala. Ang good news ay nasa John chapter 3, na parito ang anak ng Diyos upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak. Yan ang good news. At lalong tumingkad ang good news kapag ihahambing mo ito sa bad news. Ano ang bad news? Ito ang bad news, na ang tao ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Ang tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ang tao ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ang tao ay nakatakdang parusahan sa apoy ng impyerno dahil sinuway nila ang Diyos. Ang good news ay gaano man karami, gaano man kadumi ang ating mga kasalanan, ang kaparusahang katumbas nito ay maaaring maiwasan kung ang tao ay tatalima sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kung ang tao ay marunong sumunod sa panawagan ng Ebanghelyo, ang napipindong kaparusahan ay maaaring maiwasan. Sabi ni John, nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. At ang punong kahoy na hindi nagbunga ng karapat-dapat na bunga ay puputulin at ihahagi sa apoy. Ngayon, ito ay part 2 ng inyong napakinggan noong linggo. Kung wala kayo dito, nariyan naman sa Facebook, nakasave ang ating mga messages. Pakinggan ninyo, mamaya pag-uwi ninyo, at sikaping maiugnay ang maririnig ninyo ngayong umaga para mabuo ang larawan kung ano ang tunay na Ebanghelyo. Kung ipapahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, kailangan itong umpisahan sa pinakasimula upang lubos nating maunawaan. At ito'y nag-uumpisa sa Diyos at kung sino ang Diyos. Lahat ng bagay nag-umpisa sa Diyos. Kahit ang Ebanghelyo ay nag-umpisa sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay panukala ng Diyos. Ang Ebanghelyo hindi inimbento ng mga ngaral. Ang Ebanghelyo ay tinanggap lamang nila sa Diyos para ipangaral sa mga tao. At kapag uusapan ng Ebanghelyo, ang pasimula ay ang Diyos. Sino ang Diyos? Nung linggo, tayo nag-umpisa sa pagsasabing ang Diyos ay Diyos na manlilikha. Sabi sa mga awit 100 verse 1, mga awit 100 talatang 1, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Ulitin po natin, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Ulitin po natin, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Ulitin, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat ng nilalang. Dahil tayo nilalang ng Diyos, tayo'y pag-aari ng Diyos. At walang sino man maaaring magmay-ari sa atin. Walang sino man maaaring umangkin sa atin. Tanging ang Diyos. Dahil mula sa Kanya, dahil sa Kanya, at para sa Kanya, ang lahat ng bagay. Yan ang sabi ni Pablo. Nagmula sa Kanya, dahil sa Kanya, at para sa Kanya, ang lahat ng bagay.
Ngayon, dahil siya ang manlilikha, siya ang automatic na may-ari, at bilang may-ari, meron siyang dalawang karapatan bilang manlilikha. Una, may karapatan siyang utusan tayo na siya isambahin. Ano sabi ni Jesus? Sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Padalawang karapatan ng Diyos ay ito. Karapatan niya na utusan tayo kung paano tayo dapat mabuhay. Karapatan ng Diyos yun. Hindi tayo maaaring mabuhay sa ating sarili. Hindi tayo pwedeng maging hari ng ating sarili. Hindi ba may mga taong inaangkin na sila ang hari ng kanilang sarili? Minsan ba'y naisip mo na ikaw ang hari ng iyong sarili? Wala. Wala tayong karapatang maging hari ng ating sarili. Wala tayong karapatang maghari-harian sa ating buhay. Kundi katulad ng panalangin ni Jesus, ganito raw kayo mananalangin. Sundinawa ang iyong kalooban dito sa lupa kung paanong ito'y sinusunod sa langit. Dinadasal yan araw-araw ng mga tao. Sinasaulo pa nga. Pero yun ang diwa ng ating panalangin. Sundinawa ang iyong kalooban sa buhay ko at sa lahat ng sa lahat ng tao kung paano ito'y sinusunod sa langit. Kung ang kalooban ng Diyos ang pinakasentro ng buhay natin, wala tayong karapatang maghari-harian at hindi tayo maaaring mabuhay na hiwalay sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magdeklara ng independence sa Diyos at sabihin, pwede na ako mabuhay sa aking sarili. Hindi na kita kailangan. Hindi ba ang mga bansa ay nag-declare ng independence? Tayo nag-declare ng independence. Sa Spain, sa Amerika, at sinabi nating, mabubuhay na kami sa aming sarili, hindi na namin kayo kailangan. Sabi ni Quezon, mas mabuti pang ang Pilipinas ay pinaghaharian sa paraang mala-impyerno ng mga Pilipino kaysa pagharian na parang langit ng mga banyaga. Masyado tayo makabayan. Pero hindi tayo pwedeng magdeklara ng independence sa Diyos at sabihin, pwede na kaming mabuhay sa sarili namin. Huwag mo na kaming pakialaman, kaya na namin ang mabuhay ng wala ka. Sabi ni Pablo, in Him we live and move and have our being. Kami kumikilos. Kami ba'y pagkatao? Dahil sa iyo. Hiwalay sa Diyos, tayo'y parang damo na matutuyo at malalanta at pagkatapos igagatong sa kalan. Hindi ba yun ang description ng Bible sa mga taong malayo sa Diyos? Pero mga taong nasa Diyos at nabubuhay sa katuwiran ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sila'y parang punong itinanim sa tabi ng batisan, sariwang dahon at namumunga sa kapanahunan. Yan ay description ng isang buhay na palaging nananariwa, namumunga, kalugod-lugod sa Diyos at lubhang kapaki-pakinabang. Ngayon, gaano kalaking kaalaman ang kailangan mo para maipahayag mo ang Ebanghelyo? Kasi maraming mga tao ang nagsasabing, hindi sapat ang aking nalalaman para ibahagi ko ang Ebanghelyo. Ang tanong ko, gaano kalaking kaalaman ang kailangan mo tungkol sa Diyos para maipahayag mo ang Ebanghelyo? Maaari kang mag-aral ng patuloy sa Biblia at marami kang matutuklasan tungkol sa Diyos. Totoo yun at maganda yan. Ngunit hindi mo kailangang malaman ang lahat-lahat tungkol sa Diyos. Hindi mo kailangang malaman ang lahat-lahat tungkol sa Diyos para maging tagapagdala ng Ebanghelyo. Kailangan mo lamang maintindihan ang ilang mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos para makita mo ang pinagmula ng Ebanghelyo. At ngayong umaga, ang mga katangian ng Diyos ang pag-uusapan natin para maunawaan natin ang good news. Magbibigay ako ng 3 mahalagang katangian ng Diyos bilang isang manlilikha. Una, siya isang mapagmahal na manlilikha.
He is a loving creator. Kung babasahin mo sa Genesis 1, 2, and 3, parang makikita mo'y kapangyarihan lamang ng Diyos. Parang hindi mo makikita ang pagmamahal ng Diyos. Pero habang binubulay ko ang mga katotohanan ito, fascinated ako sa katotohanan ang buong mundo isang malaking paraiso. Ngunit gumawa pa rin ang Diyos ng isang special na lugar na tinawag niyang Eden. Tinawag niyang paraiso ng Diyos. At doon sa special na lugar, pagkatapos likay ng tao, doon siya inilagay. Inilagay ang tao sa isang special na lugar dahil tayo special na nilalang. Amen? Tayo special. Sabihin mo sa katabi mo, ikay special. Tayo special sa Diyos. Napakaganda ng buong mundo. Saan ka man tumingin ay napakaganda. Pero kahit ang lahat ng bagay sa mundo ay napakaganda, gumawa pa rin ang Diyos ng isang special na lugar. At doon na inilagay ang tao. Hindi ba? Mahal tayo ng Diyos. Padalawang katibayan na mahal tayo ng Diyos sa ito. Nilikha muna niya ang lahat ng bagay na kailangan natin. Bago tayo nilikha. Nilikha muna ang hanging ating lalanghapin. Nilikha muna ang pagkain na ating kakainin. Nilikha muna ang tubig ng ating iinumin. Lahat ng kailangan natin, inihanda na ng Diyos bago pa tayo inilagay sa mundong ito. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Si David, habang nagbubulay kung paano siya nilikha ng Diyos, binubulay niya kung paano siya nabuo sa sinapupunan ng kanyang ina, ay ganito ang sabi sa Psalms 139 verse 15. 139 verse 15. Ngayon babasahin ko sa English para makita lamang ninyo yung beauty ng katotohanan tungkol sa kamanghamanghang pagkakalikha sa atin. Ang sabi niya, "For it was you who created my inward parts. You knit me together in my mother's womb. I will praise you because I have been fearfully and wonderfully made." Guhitan niyo sa inyong Bible yun. I have been fearfully and wonderfully made. Nagpupuri sa David ng kanyang maisip na siya nilikha ng Diyos sa isang kahangahangang paraan. Kahit tayo walang tagahanga, tayo kahanga-hanga. Amen? Unang katotohanan, sinabi ko kanina, you are special. Ngayon ay sabihin mo naman sa katabi, you are so wonderful. You are wonderful. Kasi sabi ng Diyos, you are wonderfully made. Kahanga-hanga ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Ngunit, hindi natin ma-appreciate ang kahangahangang paglilikha ng Diyos dahil kung minsan tayo nadidismaya sa ating sarili. Madalas ay hindi natin tanggap ang ating sarili at maraming bagay sa ating sarili ang gusto natin baguhin. Hindi tayo masaya sa ating sarili. Ngayon ay merong, anong tawag doon, photo love, na ikaw ay magiging parang mukhang artista. Ay, nananaginip ba kayo? Hindi na namin makilala ang aming mga kaibigan sa Facebook kasi masyadong pinapaganda nila ang kanilang sarili. Ano ba ang tawag doon? Filter ba ang tawag doon? Masyadong pinapaganda nila ang kanilang sarili. Parang hindi nila matanggap ang kanilang tunay na anyo. Yung iba talaga'y humakbang pa para laklakin na yung glutathione at nagpaayos ng ilong, ng lahat na kailangang i-retouch. Na parang ikaw ay isang obrang hindi tinapos. Tingnan mo ang katabi mo. Tayo ay obra ng Diyos. Tayo maganda sa kanyang paningin. Tinitingnan natin ang iba ayon sa kung paano tinitingnan ng mundo, hindi sa kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Hindi sila masaya dahil hindi sila maputi. Hindi sila masaya dahil hindi sila matangkad. Hindi sila masaya dahil hindi matangos ang kanilang ilong o hindi proportion ng ibang parte ng kanilang katawan. Nasa loob tuloy nila, parang ako'y
hindi tinapos ng Diyos. Sana'y tinangus-tangusan ng kaunti, Sana'y dinami-damihan ng buhok. Sana'y maputi-puti ng kaunti. Pero, na sinabi ng Diyos, you are wonderfully made. Ang ibig sabihin nito ay, naroon ang kanyang full and careful attention sa verse 15. Ang buto ko sa katawan noong iyo'y hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Ang bawat batang nasa sinapupunan ng ina ay ina-monitor ng Diyos habang sila'y lumalaki. Ang dami naman natin. Ang bata nga pag nabubuo pa lang, parang butiki lang. Pero sabi niya, habang ako'y lumalaki sa bahay bata ng aking ina, nalalaman mo kung paano nahugis ang aking mga buto. At ako'y nakita mo, hindi pa man sumisilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal na balangkas mo na ikaw lang ang may alam. Hindi lamang tayo carefully inassemble ng Diyos at nilikha ng Diyos. Niligyan pa ng Diyos ng kamanghang plano ang ating buhay. Hindi tayo pumutok sa buho. Hindi tayo sumulpot sa kagustuhan ng sinumang tao. Kundi tayo'y binalak ng Diyos mula pa nung una para sa ating kapana. In the fullness of time, tayo'y ipanganak. Ang Diyos ang may alam. Kaya, tanggapin na natin ang ating sarili. Sabi mo sa katabi, tanggapin na natin ang ating sarili. May mga tao nag-iisip na hindi sila mahal ng Diyos dahil sa itsura nila o dahil sa pagkakalikha ng Diyos sa kanila. Ewan ko, pero nung maliliit pa kami, meron kaming kwento na nung nilikha daw ng tao ang Diyos, hinubog na putik, Tapos niluto ng Diyos binake yung putik na yun para gawing tao. At yung hindi masyadong luto, maputi. Yung katamtaman luto ay, yun ang kayo manggi. Ngunit, nalingat yata ang Diyos kaya nasubrahan ang luto. Kaya lumabas ang mga may itim. Naisaluban ninyo na nang likhain kayo ng Diyos. Ang Diyos ay nakatulog o naidlip. Kaya nagkaganyan kayo. Parang obrang hindi tinapos. Ang ating frustration ay nagmumula sa ating maling pagtingin sa ating sarili. Dahil inabsorb natin ang pamantayan ng mundo na kapag kay binata, ang maganda ay dark, tall, and handsome. Pag mga babae, dapat maganda, maputi. Dapat medyo payat, matangos ang ilong, at maganda ang buhok. Ngunit maniwala tayo na dahil tayo nilikha ng Diyos sa pag-ibig, tayo maganda sa kanyang paningin. Parang madaling intindihin yung wonderfully made. Pero mahirap intindihin yung fearfully made. Alam niyo, fearfully made? Kung itatranslate mo ng literal, parang inanervyos ang Diyos habang inagawa ka. Tawa lang, siya isang artist na takot magkamali. Doon ko lamang maaaring i-interpret ang verse na ito. Sumang-ayon ako sa commentary ni Miles Monroe ng kanyang sabihin, ang Diyos ay parang artist na napakadelikado nito, napakahalaga nitong obra nito. Kaya sa bagay na ito, ayaw kong magkamali. I want this to be perfect. With careful attention to details. At sa lahat ng nilalang, tayo lamang ang merong personal touch. Ang lahat ng nilalang, nagsalita lamang ang Diyos, naglitawan sila. Pero nang likhain ng tao, ang Diyos ay bumaba yata mula sa langit, kumuha ng putik at hinugis ng kanyang kamay. Walang kamay ang Diyos, pero para i-describe lang sa atin yung full and careful attention, tayo hinubog ng kanyang kamay. Kaya meron personal touch. At pagkatapos hiningahan niya, at tayo naging kaluluwang may buhay. Ang bawat buhay ay pinagplanuhan ng Diyos. Hindi lamang sa pagkakalikha tayo,
minahal ng Diyos ng gayon. Nang balangkasin ang Ebanghelyo, ganito ang sabi ng Efeso 1, 4 at 5. Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. At sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ay hinirang niya na tayo bago palikhain ng sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Itong sunod na pangusap ay mahalaga. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Sa English, in love, He chose us. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinili niya tayo. Pero nang pinili tayo ng Diyos, hindi pa tayo, wala pa tayo. Wala pa ang mundo kasi sabi ng Biblia, even before the foundations of the earth, wala pa ang lahat ng ito ay pinili na tayo ng Diyos. At ang pinagbatayan ng Diyos ay ang kanyang pagmamahal. Iba ang Diyos sa atin, ano? Kasi ang Diyos, namamahal niya kahit wala. Tayo, posible yung love at first sight. Noon mo lang nakita, pero mahal mo na. Pero ang Diyos, love at no sight eh. Hindi pa niya nakikita. Tayo na sa kanyang isip pa lamang. Tayo'y plano pa lamang. Pero mahal niya na tayo. At dahil sa pagmamahal na yon, pinili niya na tayo. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil natanaw niya sa malayo, ay magiging mabait yan si Tessie, piliin ko yan. Magiging mabait yan si Ana, piliin ko yan. Magiging mabuting tao yan. Pipiliin, hindi. Wala pa tayong nagagawang mabuti o masama. At kahit alam niya na makagagawa tayo ng masama, pinili pa rin niya tayo. Dahil sa pag-ibig, pinili niya tayo. Padalawang katotohanan na gusto ko maintindihan natin para maintindihan natin ang Ebanghelyo. Padalawang mahalagang katangian ng Diyos ay ito, ang Diyos ay banal. Sabi natin kanina, ang Diyos na manlilikha ay pag-ibig. Padalwa, ang Diyos na manlilikha ay banal. Sabi sa 1 John, unang Juan 1:5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. God is light and in Him there is no darkness at all. Yang katotohanan diyan, sabi ni John, ay narinig namin kay Jesus. Noong kasama pa namin siya, napakinggan namin ang kanyang turo na nagsasabing, God is light and in Him there is no darkness at all. Ang katotohanan yan ay talagang totoong totoo. Sa isang komentary, ganito ang sabi, God is completely and absolutely holy, with no admixture of sin, no hint of iniquity, and no hint of injustice. Ang Diyos ay sukdulan ng kabanalan. Sukdulan ng kabanalan. Kasi ang kadiliman ay sumasagisag sa kabanalan. Ang liwanag ay sumasagisag sa kabanalan. Ang kadiliman ay sumasagisag sa kasalanan. Sa lahat ng bagay, dalisay ang Diyos. Ang kanyang kabanalan ay ganap at hindi natin maaaring akusahan ng Diyos o paghinalaan man ng Diyos ng masama. Ang sinasabi ni John ay ganito, na kung tayo mabubuhay na kaisa niya, dapat din tayong mabuhay na banal. Ang pamumuhay sa liwanag ay nangangahulugang mamuhay sa katotohanan at sa kabanalan. At habang sinisikap mong magbuhay ng banal, ganito ang sabi sa verse 7, 1 John 1:7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung tayo daw ay magkakaisa, ang unang requirement, dapat tayong lahat ay lumalakad sa liwanag.
Hindi tayo pwedeng magkaisa kung ang iba'y lumalakad sa dilim at ang iba'y lumalakad sa liwanag. Normal lamang na kung ang mga lumalakad sa liwanag ay magsasama-sama at ang lumalakad sa dilim ay magsasama-sama. Hindi pwedeng ang lumalakad sa dilim ay pupunta sa liwanag dahil sa liwanag ay mahahayag ang kanilang mga gawa. Ngayon, habang tayo lumalakad sa liwanag o sa kabanalan ng Diyos, mararanasan natin ito. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung pandiwang nililinis ay pangkasalukuyan at nagpapatuloy. Kapag nagpasya ka na mabuhay sa kabanalan ng Diyos, ikaw ay lilinisin ng dugo ni Jesus. Patuloy na paglilinis. Dahil kapag ikay nasa liwanag, malalaman mo lahat ng iyong kapintasan. Ang lahat ng karumihan mo at yung pagkakataon ng Diyos para linisin ka. Nasa atin ang ating mga karumihan, pero hindi natin napapansin. Naunawaan po ba ninyo? Lahat ng madumi sa atin kita ng Diyos. Pero malibang makita mo muna ang sariling karumihan, hindi ka lilinisin ng Diyos. Pero pag nakita mo ang iyong sariling karumihan sa liwanag ng kabanalan ng Diyos, yun ay pagkakataon ng Diyos para linisin ka. Ito ang katotohanan. Hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Sana'y ang kasalanan ay parang dumi na pwede mong linisin sa pamamagitan paliligo. Ang kasalanan ay hindi natin kayang linisin sa sarili lamang natin. Ano ang pwedeng makapanlinis sa kasalanan natin? Tanging ang dugo ni Jesus. Kaya kapag na-recognize mo ang iyong kasalanan, na mare-recognize mo ang iyong pangangailangan, kay luluhod sa Diyos at ikay magmamakaawa at sasabihin mong, Panginoong Jesus, linisin mo ako. At doon ka lamang magiging malinis. Naunawaan mo at namamalayan mo ang iyong kasalanan, nagsisisi ka, umaamin ka, at yun ay pagkakataon ng Diyos para linisin ka. At magiging malinis ka hanggang ang lahat ng dungis at kapintasan ay mawala. Ano sabi ni Judas sa kanyang doksolohiya? Siya na makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan sa kanyang harapan. Kung tayo'y mamamatay at haharap sa Diyos, tayo ihaharap ng ating Panginoong Jesus sa Diyos na walang kasalanan at walang kapintasan. Dahil kung pagdating natin sa langit ay dala natin ang ating karumihan at ang ating kasalanan, hindi tayo tatanggapin doon. Hindi. Ano sabi ng Apokalipsis? Hindi papasok doon ang sino mang marumi, ang sino mang mga ngalunya, ang mga sinungaling, ang mapagsamba sa Diyos. Hindi tatanggapin doon. Kaya kailangan nating mapatawad at mahugasan sa ating mga kasalanan para tayo tanggapin doon. Tayo makasalanan din katulad ng mga pupunta sa impyerno. Ang pagkakaiba lamang ay bago tayo namatay, nagkaroon tayo ng pagkakataon na pagsisihan ang ating mga kasalanan at palinis sa Kanya at tanggapin ang lahat ng biyaya ng krus. Tandaan, ang kasalanan ay parang dumi o basura na kailangang mawala sa ating buhay. Ganito ang sa palagay ko ay saloobin ng taong gustong mamuhay sa liwanag. Sa Psalms 139, ang sabi ni David, siyasatin mo ako. Search me, O God, and know my heart. Test me
and know my anxious thoughts. Tiningnan ko sa iba't ibang version, itong talata na ito, sundan ninyo ako sa mga awit 139. Ito ay saloobin, ito ay panalangin ng taong gustong lumakad sa liwanag. Ito ang ating dapat na panalangin araw-araw, samantalang nagnanais tayong humarap sa Diyos. Sa talatang 23, O Diyos, 139 verse 23, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Pero doon sa ESV ang sabi, and see if there is any grievous way in me. King James Bible, and see if there be any wicked ways in me. New Living Translation, point out that offends you, O Lord. New Century Bible, see if there is any bad thing in me. New International Reader's Version, see if there is anything in my life that you don't like. Sabi ni David, Panginoon, siyasatin mo ako, tingnan mo ako, suriin mo ako, subukin mo ako. Kung merong anumang marumi sa akin, kung meron mang anumang hindi nakakalugod sa iyo, kung meron mang anumang kasamaan sa puso ko. Yan ang lumalakad sa liwanag. Ang ibig sabihin na lumakad sa liwanag ay yung magnasang araw-araw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. At magpasiyasat sa Kanya dahil ang totoo, hindi natin kilala ang tunay natin sarili. At ang Diyos lamang ang nakakaalam ng pinakamalalalim na intensyon ng mga puso ng tao. Para patunayan pa ang kabanalan ng Diyos, idinagdag ni Pablo sa unang Timoteo 6:16. Unang Timoteo 6:16. Siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di matitigan. Ang Diyos daw ay, sabi kanina, ang Diyos ay liwanag. Pero dito naman, ang Diyos ay nananahan sa liwanag na hindi kayang tingnan. Pero sa ibang version, nananahan sa liwanag na di pwedeng lapitan. Sabi, who dwells in an approachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him be the honor and eternal dominion. Amen. Napakamalwalhati raw ng Diyos para makita ng mga makasalanang taong tulad natin. Alam ninyo, pag wala na ang kasalanan, papayagan na ng Diyos na makita natin siya. Kasi sabi sa Biblia ay makikita natin siya ng mukhaan doon sa kabilang buhay. Kapag binago na ng Diyos ang lahat ng bagay, kapag in-eliminate na ng Diyos ang lahat ng marumi at masama at kasuklam-suklam sa ating buhay, at tayo'y dalisayin at banalin, papayagan na ng Diyos na makita natin ang Kanyang mukha. Pero sa makasalanang kalagayang ganito, ang Diyos ay nagtatago sa liwanag na di kayang tingnan. At di kaya, hindi pwedeng lapitan. Nakikita ba ninyo na napakabanal ng Diyos? Na kailangan ng Diyos na proteksyonan ang Kanyang sarili para hindi siya makita ng mga makasalanang tao. At kailangan din niyang proteksyonan ng tao laban sa Kanyang kabanalan dahil nakamamatay ang kabanalan ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, mamamatay ang sino mang makakita sa Diyos. Kaya para proteksyonan na tayo wag mamatay, nagtago ang Diyos sa liwanag na di kayang tingnan at di pwedeng lapitan dahil napakabanal ng Diyos. At ang mga Hudyo, kasama na ang mga kasinggulang ni Moises, ay naniniwala na hindi makikita ang Diyos dahil siya'y banal. Ngayon, sa lalim ng kaugnayan ni Moises sa Diyos, sa Exodus chapter 36 verse 19, ay merong panalangin si Moises na ganito ang sabi,
Maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipapadama ko ang aking awa, pag-ibig sa sino mang aking kinahabagan, ngunit hindi makikita ang aking muka sapagkat mamamatay ang sino mang makakita niyon. Napakabanal ng Diyos, kaya kailangan niyang magtago para proteksyonan ang kabanalan na iyon. Ngayon, kailangang mapagbigyan ang panalangin ni Moises. Hindi ko alam kung anong meron sa panalangin na yun. Napaka-noble yata kasi siya ang napaka-daring ng panalangin na yun. Kasi siya lamang ang nanalangin sa Diyos na kung pwedeng ipakita ng Diyos ang kanyang mukha. Walang sino mang taong nabuhay sa mundo ang nanalangin sa Diyos at nakiusap kung pwedeng makita ang Diyos. Si Moises lamang. At nalugod ang Diyos sa panalangin yon. Ngunit yung panalangin kailanman hindi maaaring mapagbigyan. Kasi pag makikita mo ako mamamatay ka, bakit mo pahangarin ako'y makita? Kapalit ng panalangin yan, 3 bagay ang gusto kong ibigay sa iyo. Una, ipapakita kong lahat sa iyo ang aking katangian. Sa halip na makita ako, ito, pagbibigyan kita sa 3 bagay. Papayagan kong makita mo ang aking katangian. Pangalawa, papayagan kong malaman mo ang aking pangalan. At sabi ng Diyos, ang pangalan ko'y Yahweh. Noon lamang niya binanggit ang kanyang pangalan. Kahit kay Naeb at kay Adan, hindi niya sinabi ang kanyang pangalan. Kahit sa maraming naunang mga banal na tao, hindi sinabi ng Diyos ang kanyang pangalan. Ngunit, nais ng Diyos na sa halip na makita ni Moises ang kanyang mukha, sinabi na lamang, ang pantatlo sabi ng Diyos, ipapadama ko sa iyo ang aking awa. Ipapadama ko ang aking pag-ibig sa iyo. Sulit ba yun? Merong kahilingang hindi maaaring pagbigyan. Ang katakataka sa akin sa sagot ng Diyos sa ito, siyempre madali, sinabi ang pangalan at tandaan ko, si Yahweh pala ang pangalan niya. Mararamdaman ko ang kanyang pag-ibig at magandang pakiramdam. Pero paano yung ipapakita ko sa iyo ang aking mga katangian? Paano mo makikita ang katangian ng Diyos? Ang Diyos ay hindi nakikita kung paano hindi nakikita ang kanyang mga katangian. Hindi ko alam kung paano nangyari yun sa tuktok ng bundok ng Sinai na ang katangian ba ng Diyos ay parang parada sa harapan ni Moises na iniisa-isa ng Diyos kung sino siya. Iwanan na natin yan dahil yan ay pwede lamang nating isipin at i-imagine kung paano ginawa yun ng Diyos. Padalawang pagbibigay diin sa kabanalan ng Diyos ay ito. Sa 2 Samuel chapter 6 verse 16, merong kwento tungkol sa paglilipat ng Kaban ng Tipan. Kailangan kasing ilipat ang Kaban ng Tipan mula sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Abinadab, i-transport yun papunta doon sa City of David. City of David. Ang Jerusalem ay parang maliliit na bundok. Kaya City of David, Temple Mount, Mount of Olive, parang tungko na ganyan kung kayo makakarating sa Jerusalem. Hindi naman itong kalayuan, pero nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natisod ang mga baka para hindi bumagsak ang Kaban ng Tipan, hinawakan ni Usa. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Usa sa tabi ng Kaban ng Tipan. Hindi ito madaling unawain dahil parang out of malasakit ay pinangahasa ni Usa na hawakan ang Kaban ng Tipan. Sa kautusan, ang mga pari lamang maaaring makagawa noon. Matapos nilang gawin ang mga rituals ng paglilinis, sila lamang ang maaaring humawak noon. At para hindi siya matouch, meron siyang mga rings na inasuutan ng kahoy at yung kahoy ang pinapasan mo. Ang tawag yata doon, argolya. Hindi mo pwedeng hawakan yun.
Hindi natin alam kung nagkagulatan lang na biglang tumagilid ay ayun ang iyong immediate reaction. Alalayan siya. Nasaling ni Usa ang kabanalan ng Diyos. Actually, hindi naman yun ang Diyos. Yun ay physical representation lamang ng presensya ng Diyos. Ang sabi kasi ng Diyos, yung kaba na yun ay ilalagay sa loob ng templo at doon ay mananahan ng kanyang presensya at mananahan ng kanyang pangalan habang panahon. Ito ang aking salubin. Hindi papayagan ng Diyos na salingin man lamang na ang ating makasalanang kamay ang kanyang kabanalan. Napakabanal ng Diyos. At napakarumi natin para mas malinis pa ang lupa kaysa atin. Hindi ba mas mabuti pang nahulog yung sa lupa? Dahil ang totoo, ang lupa ay mas malinis pa kaysa ating mga kamay. Ewan ko kung nakikita ninyo ang ating pagkamaysala every time na meron tayong transaction sa Diyos. Namatay si Usa doon mismo sa tabi kung saan sana babagsak ang kaba ng tipan. Pantatlo, at katapusang katangian ng Diyos para lang natin maintindihan ang Ebanghelyo at para magkaroon tayo ng confidence na ibahagi ito. Ang Diyos na manlilikha ay matuwid. Para maunawaan natin ang Ebanghelyo, dapat nating maunawaan, God is righteous. He is a righteous God. Ito ay pambalanse sa ang Diyos ay maawain at maibigin. Dapat yan eh. Kasi ang Diyos ay maibigin, ayaw niyang parusahan tayo. Pero sa kabilang banda, ang Diyos ay matuwid at makatarungan. Siya ay nagpaparusa sa masama. Ang Ebanghelyo ay parang ibong may dalawang pakpak. Hindi ito pwedeng lumipad sa isang pakpak lang, kailangan dalawa. Ang Diyos ay pag-ibig, mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak. Ngunit ang Diyos ay banal at matuwid at siya ay para manatiling matuwid, dapat ay parusahan niya ang lahat ng mga lumalaban sa Kanya. Sa ating panahon, overemphasis sa mga preaching sa simbahan ang pag-ibig ng Diyos. Pero underemphasis naman tungkol sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Totoo naman na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos. Pero hindi yon dahilan para i-underemphasize natin ang katwiran ng Diyos. Mas masarap sanang pakinggan na mahal tayo ng Diyos at tanggap tayo ng Diyos at patatawarin tayo ng Diyos. Hindi mo nakakataba ng puso yon. Pero sa kabilang banda, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, pinaparusahan niya ang masama. At kabilang tayo doon. Balansihin natin sa ating isip ang dalawang katotohanan ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsasabi na ang tao ay dapat patawarin. Ang katwiran ng Diyos ay nagsasabing dapat siyang parusahan dahil siya ay nagkasala. Ganito ang sabi sa Exodus 34 verse 6, Exodo 34:6. Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit at patuloy kong ipinadadama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking mga pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Verse 7, ngunit hindi ko pinalalagpas ang kasamaan. Naintindihan po ba natin? Siya'y maawain, siya'y maibigin, siya'y mapagpatawad, siya'y tapat. Pero para mabalanse yun ay sinabi niya, ngunit hindi ko pinalalagpas ang kasalanan. Hindi. Malalaki at maliliit na kasalanan, hindi pinalalampas ng Diyos. Sa lumang salin, hindi ko aariing walang sala ang salarin. Hindi maaaring makaligtas ang sinuman sa kaparusahan sa kanilang kasamaan, ang ibig sabihin.
para maintindihan natin ang Ebanghelyo. Dapat meron tayong balanseng paniniwala tungkol sa Diyos na siya'y mapagmahal, ngunit siya'y matuwid. Ang kasalanan, maliit man o malaki, pananagutan natin sa Diyos. At dahil ang Diyos ay matuwid, may problema tayo. Hindi ba? Sana'y pag-ibig na lamang ang Diyos, wala tayong problema. Ngunit ang Diyos ay matuwid at makatarungan, yun ang ating problema. Kasi yun ay iisang Diyos. Ang Diyos na yumayakap at nagpapatawad sa atin ay siya ring hukom natin sa huling araw. Yung Diyos na nabayubay sa krus at nagbayad ng ating mga kasalanan ay siya ring Diyos na hukom na. Hindi ba sinabi ni Abraham, Panginoon, ikaw ay hukom ng buong lupa. Ano ang trabaho ng judge? Para hatulan ang mga nakademanda sa kanya. At siya isang matuwid na hukom. Kaya alam ni Abraham na siya'y matuwid na hukom, ay lilipulin niya ang Sodoma. Ay paano po kung may 10 doong matuwid? Agunawin ba ninyo, di mapapahamak yung matuwid kasama ng masama? Hindi gagawin niya ng hukom ng buong lupa. Sabi ng Diyos, hindi nga. Hindi ko nga gigunawin dahil may 10 matuwid doon, dahil ako isang matuwid na hukom. Ngunit nang yung matuwid ay umalis na doon sa Sodoma at Gomora, wala nang maaaring pumigil sa Diyos. Kaya umulan ng apoy at asupri at namatay ang lahat ng mga tao. Dahil siya ay matuwid na hukom. Kaya habang naroon si Lot, bagamat halos hindi na mapigil ang puot ng Diyos at talagang babagsak na, pinigil yun ng Diyos alang-alang sa 4 na matuwid o 5 matuwid. Ako'y hukom, ako'y nagpaparusa, mananagot sa akin ang buong lupa. Kaya't ang kasalanan, maliit man o malaki, pananagot na natin sa Diyos. Dahil siya'y matuwid. Lahat ng ating masamang balak, lahat ng ating karumihan, masasamang intensyon at hangarin, pananagutan natin ang ating kasalanan sa lahat ng anyo nito. Minsan sinabi ni Jesus, ang lalaking tumingin ng may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya. Hindi mo ginawa, pero sabi ng Diyos, guilty ka at parurusahan ka dahil dyan. Sinabi pa niya sa Mateo 12. Sinasabi ko sa inyo sa talatang 33. Mateo 12:33. Sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Minsan ako'y nagalit sa aking mga tauhan. Ayaw ko kasi yung mga tauhan ko, pinagsasamantalahan yung aking mga kliyente. Halimbawa, ang upahan ay 5 piso. Ay hindi po namin bubuhatin yan kung hindi ninyo gagawing 10. Huldapan na ninyo kami. Talaga ako'y nagalit, ako'y nagwala. Sabi ng aking ahente, Manager, 35 taon ko na kayong kilala. Ngayon ko lang kayo nakitang magalit. Baka hindi pa natin nakikitang magalit ang Diyos. Bawat salitang walang kabuluhan na ating sinalita, pananagutan natin. Sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong salita. Batay sa iyong salita. Ngayon, maaaring kayo katulad ko na nagsasabing, sana'y pag-ibig na lang ang Diyos. Kung pag-ibig lamang ang Diyos, uuwi tayo, wala tayong problema, magpiesta tayo dahil pag-ibig lamang ang Diyos. Pero ang Diyos ay makatarungan, kaya meron tayong double reaction sa Diyos. Una, kung siya'y pag-ibig, dapat mahalin din natin siya. Hindi ba? Dahil mahal niya tayo sa gitna ng ating kapangitan. Mahalin natin siya, sambahin natin siya, paglingkuran natin siya. Ngunit siya'y matuwid at makatarungan, dapat tayo matakot sa Kanya. Ang sabi ni Solomon, matakot ka sa Diyos. Sundin ang Kanyang utos. Yan ang buong katungkulan ng tao. Yan ang buong katungkulan ng tao.
At sinabi ni Pablo, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya, nakakatakot ang Diyos. Alam natin na kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan ng palihim, meron lamang tayong iisang audience, ang Diyos. Pero hindi nakita ng asawa mo, hindi nakita ng magulang mo, hindi nakita ng isang tao. Meron lamang isang nakakakita. At delikado ka dahil doon sa isang nakakita at nakaalam ng iyong ginawa. Delikado ka. Dahil tayo'y hubad sa harap niya. Ang lahat ng ginagawa sa dilim ay dadalhin sa liwanag. Ang lahat ng ibinulong sa tabi-tabi dyan, isang araw ay pagsisigawan. Ano ang reaksyon natin sa katangian pinag-aralan natin? Ang Diyos ay pag-ibig, dapat siyang mahalin. Ngunit ang Diyos ay matuwid, dapat siyang katakutan. Nakakatakot ang katotohanan, hindi pinalalagpas ng Diyos ang kasamaan ng tao. Ang katotohanan yan ay hindi mapaniwalaan ng lahat. Alam ninyo, maraming mga tao ang hindi naniniwala sa impyerno. Yung mga saksi ni Jehovah hindi naniniwala sa impyerno. Dahil sabi nila, napakabait ng Diyos para tayo ihulog sa impyerno. Paano ang mahabagin Diyos ay matitiis ng tao naghihirap sa impyerno? Hindi totoo ang impyerno. At walang impyerno. Sabi ng isang pastor, maniniwala ka naman pa may impyerno. Pag naroon ka na, maniniwala ka. Ngayon, sa aming pag-aaral, tuwing Martes, nag-aaral kami ng basic theology para mapakain kayo sa mahabang panahon. Ina-prepare natin theological training. Kung ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, pihong siya ay nasa langit, hindi ba? Pero, ang Diyos ba'y nasa impyerno din? Ay lugar din yun eh. Lugar, di ba? Maraming mga taong naniniwala, ang impyerno ay karanasan yan. Ang langit karanasan yan. Kaya pag masaya ka, langit yun. Pag malungkot ka at ikaw ay diskurahe, impyerno yun. Kaya ang langit ay narito sa lupa, ang impyerno ay narito sa lupa. Ngunit sa Biblia ay sinasabing ang impyerno ay lugar. Ang impyerno ay lugar. Ngayon, kung ang Diyos ay nasa langit, siya din ba sabi ng isang theologian, oo, siya ay nasa langit at nasa impyerno. Sa langit naroon siya para ipahayag ang pagmamahal niya doon sa kanyang mga tinubos. Ngunit nasa impyerno siya para ipahayag ang galit ng Diyos para sa mga sumuway at naghimagsik sa kanya. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Sa langit, makikita natin ang mukha ng mahabagin at mapagmahal na Diyos. Sa impyerno, makikita natin ang mukha ng Diyos na namumuhi at napupuot sa masama. Minamahal niya ang tao. At sabi niya, hindi ako natutuwa na mamatay ang masama. Alam niyo sa kasalanan natin, meron tayong isip na gusto natin mamatay ng masama. Nung kami mga hindi pa Kristiyano, marami ko rin sinabihan na, mamatay ka na sana. Ewan ko kung marami na ninyong nasabi, mamatay ka na sana. Sa likod ng ating puso, talagang masaya tayo na mamatay yung masasama. Dahil ang pakiramdam natin tayo mabubuti, kami na lang mababait ang matitira. Pero kahit sa pinakamasama sa atin, hindi natutuwa ang Diyos na mamatay ang masama. Sabi si Ezekiel, hindi ako natutuwa na mamatay ang masama. Ito ang aking kalooban, na silang lahat ay magsisi at makaalam ng katotohanan. Yun ang kalooban ng Diyos. Ngayon, sa aking pagtatapos, naisip ba ninyo na kung Diyos ay puro pag-ibig, hindi na kailangan mamatay ni Kristo sa krus? Hindi na kailangan. Ang tanong ng isang tao, bakit kailangan pang mamatay si Jesus sa krus? Ay kung inapatawad na lahat tayo.
Hindi na kailangan niya mamatay at magdusa, hindi ba? Iniisip na iba, bakit baga kailangan pang mamatay si Jesus sa krus? Mahirap pang mamatay. Pwede naman patawarin niya naman na tayo. Pero may batas ang langit na nagsasabing, maliban sa pagtigis ng dugo ay walang kapatawaran. Yun ay batas ng kalangitan na para tayo mapatawad, mayroong kailangang magbayad. Yun ay dugo at sa lumang tipan dugo ng hayop ang panghalang para tayo'y mapatawad. Ngunit yun ay walang bisa. Yan ay nagbigay daan para sa pagkakatawang katao ng anak ng Diyos para sa pagbububo ng dugo ng walang sala ay mapatawad ang mga may kasalanan. Walang kasalanan para sa mga makasalanan. Ngayon, bakit hindi na lang tayo patayin ng Diyos? Pagkatapos ligtas naman ang kaluluwa natin. Pwede kaya yon? Patayin ka na lang ng Diyos para bayad ka sa kasalanan mo. Tapos sa langit ka na pupunta. Hindi pwedeng pambayad ang dugo mo kasi ang dugo mo madumi. Ang dugo, ikaw ay kasuklam-suklam, lahat ng bagay sa iyo kasuklam-suklam sa Diyos. Pag-iisip mo, puso mo, buhay mo panali, lahat ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sa ating kasalanang kalagayan, tayo ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya kailangan ng isang dalisay na handog para mapawi ang galit ng Diyos. Kaya, pinabalak pa lang ang Ebanghelyo. Binabalak pa lang likhain ang tao. Naisip na ng Diyos na kung magkasala ang tao, anong remedyo? Tandaan ninyo na ang Ebanghelyo binalangkas ng Diyos. Wala pa ang tao. Wala pa. Sinasabi sa Romans 3:23, ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Sa Psalms 33 verse 5, ang kaharian niya'y matuwid at makatarungan. Psalms 89 verse 14, ang kaharian niya'y matuwid at salig sa katotohanan. Ganito ang komentaryo ng isang pastor. Guguho ang pundasyon ng kanyang kaharian kung hindi niya tayo parurusahan. Ano ang pundasyon ng kanyang kaharian? Katuwiran. Lahat ng kaharian may pundasyon. Ano ang pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas? Rule of law. Pagkakapantay-pantay na lahat. Yan yung mga pundasyon ng ating society. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Ano ang pundasyon ng kaharian ng Diyos? Katwiran. Kung hindi paparusahan ng masama, siya hindi magiging matuwid at hindi siya na magiging perfect. Kaya kailangan siyang parusahan. Ngunit kung tayo'y kailangan parusahan, sino ang kailangan tumanggap ng parusa? Ngunit niloob ng Diyos, sabi ni Isaias, na ipataw sa Kanya ang kasalanan nating lahat. Pinagbigyan ang pag-ibig at katarungan, pinarusahan din ang kasalanan, ngunit hindi tayo ang tumanggap ng parusa, kundi ipinatong kay Jesus ang kasalanan nating lahat. Siya ang naging kasalanan natin. Siya din ang naging, sa Kanya, napunta ang ating kasalanan at sa atin napunta ang Kanyang katuwiran. Okay ba yun? Alam niyo, pag sumasampalataya ka kay Jesus, merong exchange. Inakuha niya yung iyong kasalanan, inabigay niya ang Kanyang katuwiran. Kaya nasaan ang kasalanan mo? Na kay Jesus. Ano ang tinanggap mo mula sa Kanya? Ang Kanyang righteousness. Kaya bihis-bihis mo sa harap ng Diyos ang righteousness of God. Kaya kapag tinitingnan ka ng Diyos, tinitingnan Kanyang righteous. Alam niyo, salitang righteous ay isang legal term. Ibig sabihin, walang sala. Hindi ka sinabing perfect. Kasi kahit ka pinatawad, hindi ka rin perfect, pero ikaw ay righteous. Walang sala. Walang sala. Amen? Walang sala. Tandaan natin na ito'y lahat ay pakana ng Diyos mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Ngayong umaga, ay pinakilala ko sa inyo kung sino ang Diyos. At sa ganitong paraan lamang natin maunawaan ang Ebanghelyong ating pinapangalanan.